another day, another vlog. For today's video, mag-aayos nga ako ng wardrobe, guys. Kasi kung titingnan nyo talagang magulo, siksika ng mga damit dito, guys. Wala pa nga dyan yung ibang mga damit kasi hindi na magkasya. At ito yung kay Mister, medyo magulo din talaga. At dahil magulo nga at siksikan, lalo na sa mga damit ko, mahirap hanapin ang mga damit. Ayan, may kalat pa dyan. Ayan o, kung makikita nyo, andyan na lang siya sa baba, tapos ang hirap piliin ang mga damit. Tapos sa isang hanger, mga 5 hanggang 6 na dresses yung nakalagay. Kasi guys, hindi talaga kasya. Tapos yung mga na dito, hindi ko na rin ma-hanger. At ayan pa po yung mga damit na kailangan kong tupiin. Ligpitin at ilagay sa wardrobe pero hindi na kasya. Kaya for today's video, sa wakas dumating na yung hinihintay ko. At eto nga yun guys, sa wakas hindi na ako mahihirapang kumuha ng mga damit at magiging maayos na rin ang aming damitan. Pero bago ang lahat, kailangan linisin ko muna yung paglalagyan nito. Ayan nga, isa-isa ko nang tinanggal itong mga gamit namin ni Mister. Kasi bala ko dito ko siya ilagay. Dito sa pinaglalagyan ng cabinet na to. Nakakapagsisi nga na bumili ng mga ganitong cabinet guys kasi lumulundo yan. Kaya dito sa bago kong in-order na wardrobe, no more lundo at matibay siya Nang mailabas na nga namin yung maliit na cabinet, syempre magwawalis muna ako bago ko nga buksan itong i-assemble namin. So dito nga ay tatanggalin ko na yung mga wooden cabinet. Yung sa akin at yung kay Mister ay ililipat na namin sa kwarto ng mga kapatid ko. Sa kanila na lang yung dalawa. Dahil yung dalawang drawer na ginagamit nila ay kukunin ko na dahil may paggagamitan ako. And okay naman sa kanila kasi mas malaki itong wooden cabinet na papalit ko sa kanila. Talagang saktong-sakto yung mga gamit nila dito. So, ayan. Sinimulan ko na ngang i-unbox itong bago naming wardrobe. Bala ko nga i-DIY to guys para malaking malaki kasi dalawa yung binili ko. Dalawang set kasi gusto ko masakop niya itong isang side ng kwarto na to. As in dito lang lahat. Ganon. Meron itong cloth na kasama pero hindi ko na maikakabit dahil nga DIY yung gagawin ko. As in malaking malaki siya. Ang maganda dito guys sa nabili ko is walang plastic. As in, yung pinagkakabitan niya, hindi siya gawa sa plastic. Kaya talagang matibay. Ayan yung cloth na may zipper. Kasama na to, kaya lang hindi ko nga gagamitin guys. Kasi hindi ko naman masasarhan dahil i-DIY ko siya. So, basa-basa muna ng instructions. Tapos, ayan, tinitingnan ko na yung mga parts niya para madali na lang kapag bubuuin na namin. At ayan na nga yung kapatid ko. Itinaan ko nga na rest day niya bago ko to buuin para matulungan niya ako. At ayan na nga guys, unti-unti na namin binubuo. Alam niyo ba, napakatibay nito. Kasi yung demo dun sa inorderan ko guys, inuupuan niya pa to guys. Tinutungtungan, binibitinan, and super tibay Kaya talaga sabi ko, ay okay to since gusto ko nga is malaking lagayan ng damit. At ayoko na ng mga kahoy nakakadala kasi nga lumulundo Gusto ko na nga itong ganito para maayos ko na yung mga damit namin ni Mister. Ang plano ko nga guys ay magkabit na lang ng kortina na i-drill dito sa pader. Yung magkabilang dulo ba para may cover since hindi ko nga magagamit yung cloth nito. Pero sa susunod na lang yun, okay lang din naman kasi na walang curtain dahil itong kwarto nito is talagang walk-in closet lang. Mga damit lang talaga namin ni Mister, yung mga nandito, bags and shoes. And separate nga yung kwarto natin, tulugan talaga namin. Basta naka-close lang palagi yung windows and door. Wala naman ang akalikabok siguro. Ngayon lang open lahat kasi may ginagawa kami. Nag-assemble pa nga kami nito. So, ayan. Unti-unti na namin siya guys nabubuo. Ganyan siya. Tapos itataas pa. Gusto ko abot talaga siya hanggang taas. Yung malaking malaki talaga as in. Ganon. Binuo na nga muna namin yung nasa pinakantaas bago namin siya inilagay ng ganyan. Kasi mahirapan kami kapag hindi muna namin binuo yung sa taas. Kaya na nga guys, nabuo na namin yung kalahati. Tapos kailangan muna namin tanggalin yung cabinet sa dulo bago namin idugtong yung kalahati. Actually, hindi na kalahati yung idudugtong namin. Siguro konti na lang, mga 2 dipa, ganun. Siyempre, tinanggal muna namin yung mga damit doon sa kabilang side ng cabinet. Isinama ko muna dito sa akin para matanggal na yung nandyan dahil ilalagay na nga dun sa kwarto ng mga kapatid ko. Yung nasa kabilang dulo pala ng cabinet, hindi siya pwedeng makuha hanggat hindi tinatanggal yung nandito sa kabilang side. So, pinagbaliktad nila, kinuha nila yung empty and hinila naman nila yung
cabinet na nandito sa side, papunta dun sa kabila. Parang pinagbaliktad lang, be. May inayos kasi ako dun sa kabilang kwarto, kaya yung mga kapatid ko ang humila ng cabinet. At pagbalik ko nga, ayun na, medyo magulo pa rin. Anyway, kailangan naman namin i-empty yung isang cabinet, o diba? Diyan pa namin sinalin yung ibang mga damit. Grabe, medyo madami talaga yung mga damit. Tapos minsan sasabihin ko kay Mister, wala akong masuot pag aalis kami. Kung ganito naman kasi talaga ako gulo, mahihirapan ka talagang humanap na susuotin. Anyway, maayos na yan. Pero kulang pa kami sa hanger, guys, dahil di pa dumadating yung mga in-order kong hanger. Kaya alam na this, my part 2. At least, naisimula na namin na i-assemble itong bagong wardrobe. So, ayan, ilalagay na ito sa kwarto ng kapatid ko. Sa kanila na yan. Okay na okay pa naman gamitin, guys. Hindi lang talaga kasya yung mga gamit namin ni Mister. At nagbumukha din kasing masikip yung kwarto dahil sa magkabilang side ko pa ipinaglalagay yung cabinet. I mean, pinaghiwalay ko pa siya. Pero itong bago kong binili, dito lang talaga siya nakalagay sa isang side and sobrang laki niya, guys. Kaya nakakatuwa kasi ma-organize ko na ng maayos yung mga damit namin. At syempre, winalisan ko na muna ulit yung pinagtanggalan ng cabinet kasi may idudugtong pa nga kami dito. Dinugtong na nga namin yung kalahati niyan, guys. Pero after 3 days ko na kinontinue yung vlog. Kasi eto na, dumating na yung mga hanger na in-order ko. Apakamura lang nito, guys. Good quality siya, guys. Hindi siya malutong. Ayan, medyo makunat siya. At yun naman yung maganda sa hanger, diba? Yung medyo makunat nga. For its price ay okay naman. Kaya check out mo na sa Yellow Basket kasi mura lang yan dyan, B. O siya, ang dami ko pang liligpitin kasi ito talaga yung hinihintay ko para maayos ko na itong wardrobe namin. Hindi ko kasi sabay na order, na una kong i-order itong wardrobe. At excited na akong ayusin itong magulo naming walk-in closet. O siya, nasa Yellow Basket ha kung kailangan mo na mura at magandang quality ng hangers. O, diba, nakapag-promote pa nga ng hangers. Pero mura talaga yung bili ko, guys. Kasi 36 pieces for only 129 pesos. Tapos yung isang set na binili ko is 48 pieces for only 169 pesos. Syempre, bago ko nga yan in-order, ay pinatingin ko nga muna si Mister kung magkano yung hangers sa palengke. And nung chinek niya nga, sabi niya is 60 to 65 pesos per dozen. O, diba, medyo pricey, kaya mas nakamura talaga ako dito. And 48 pieces and 36 pieces na nga yung in-order ko. Pero sa dami pala ng damit ay kulang yung hanger. Ako, to be continue pa pala to, guys, dahil mag-order pa nga ako. Anyway, eto nga inayos ko na muna yung mga polo ni Mister. Ito nga yung hindi niya masyadong ginagamit. Ang kanyang mga pangmalakasang short sleeves, long sleeves. May sinama na rin ako dyang short sleeves na pang Christmas. Hindi naman kasi ito pang araw-araw na pampasok sa trabaho, kaya ganyan, inayos ko na siya sa isang lagayan. Sinusuot niya lang kasi ito kapag merong special occasions or event. Madalas ay gusto ko naka-polo shirt or t-shirt siya. Marami siyang long sleeves and short sleeves kasi madalas talaga medyo may pagka-formal si Mister. Nakilala ko siya, medyo formal-formala na yung style niya eh. Feeling ko nun lagi ako may kasamang manager. Kaya nung naging kami, naging misis niya ako, ay, pinili ko talaga mga polo shirts, t-shirt, yung pants niya medyo skinny, tapos nag-shorts na siya. Diba? Walang palag. Masaya naman siya. Kasi kung manager ang atake niya sa mga damitan, baka mapasabi na ako, yes boss eh. Grabe, natapos ko na agad ayusin yung mga damit ni Mister. Nung pumasok siya, sabi niya, parang nahiya yung mga damit ko dito lang kami. Medyo marami-rami pa nga to, guys. Tapos paubos na yung mga hanger. Nako talaga kukulangin, Ginamit ko na rin syempre yung mga velvet hanger. Sa mga jacket and coat ni Mister ko, ginamit yung mga velvet hanger na black. Yung gray naman ay sa mga jacket ko. Mabibigat kasi yun. So, antibay talaga ng velvet hanger, guys. Super. Kaya kahit 5 hanggang 6 na mga damit yung isampay or i-hanger ko doon, walang nasira, walang nabali. Medyo pricey lang talaga siya. Kaya dun muna tayo sa affordable. Anyway, ayun nga, binakante ko na yun sa kabila, tapos tatanggalin ko na rin to nasa taas. Dahil pati ngayon nasa taas ay maghahanger ako doon ng mga blouse, shorts, skirts. Yun nasa pinakababa, yung meron akong ginawa ng mga organizer box sa baba. Doon lang nakalagay yung mga pambahay, pangtulog, mga undies, socks, yung mga hindi na kailangan i-hanger. Pero ayan, itong mga sleeveless ko, inaayos ko na siya isa-isa kasi doon ko siya ihahang sa taas.
Ayan, bale yung iba dyan, ginagawa ko na is 2 sa isang hanger kasi kukulangin ako. Yung iba inulit ko, ginawa kong 3 sa isang hanger kasi kulang na kulang pala talaga yung mga hanger na in-order ko. Kasi meron pa akong mga naka-ziplock na dresses, hindi ko pa rin siya naihang. Next time na yon, di ko na muna siya tatanggalin sa mga ziplock. Mostly doon ay mga summer dress and mga pang summer din na blouse. So, next time na yon. Dito sa mga shorts and skirts, 2 na yun nilagay ko sa isang hanger. Kasi nga, kulang tayo sa hanger. At ito pa nga guys, medyo marami pa yan. And sa isang ziplock din ay hindi lang isang damit yung nakalagay o hindi lang isang dress. Kaya, mapapa-order pa ulit tayo ng siguro mga 48 pieces pa na hangers. Or para sure another 36 pieces na rin. So, ganun ulit. 48 pieces and 36 pieces. So, dun nga sa in-orderan ko guys is 169 pesos yung 48 pieces. Mura na yun guys, kaya check out na sa Yellow Basket. Sa mga natitira pang hanger, inilagay ko na yung mga blouse ko. Kinuha ko na nga rin yung iba pang mga black na hanger na ginagamit namin pag nagsasampay kami sa labas. Kasi nga gusto ko nang matapos sana. Kaya lang no choice kulang talaga. Yung iba naman tinutupi ko na lang guys. Pero mas okay pa rin talaga kung nakahanger na lahat ng dapat i-hanger. Para madaling makita, yung iba kasi talaga nakatago. So, hindi ko na magamit. Itong mga naka-ziplock, next time na lang. Kasi kung tatanggalin ko na agad, wala rin naman akong hanger. Magiging magulo lang. So, ito ng mga nasa organizer yung aayusin ko. O, diba? Hindi na gagasto sa organizer box kasi DIY ko lang siya, guys. At matibay at okay na okay naman yung pagkakagawa ko. Kaya, ayos-ayos din. O, siya hanggang dito na muna. See you sa part 2 na lang. That's it for today's video. Thank you for watching. Bye!